Hi! Magandang araw, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga. Saan man pong panig ng mundo, saang mang bahagi ng Pilipinas, nawa po ay nasa mabuting kalagayan po kayo, mga kababayan. Video analysis naman po tayo at video sharing with Ka Eric. At ngayon po ay pag-uusapan natin, ito pong kumakalat na kunwa-kunwari ay intriga lamang daw, na napag-utusan ni Marcos at Romualdez si former Senator Antonio Trillanes na pumunta ng Europe at magkaroon ng isang tinatawag na special operations hinggil po sa pag-check o pagsisiyasat kung ano talaga ang kalagayan ni former President Rodrigo Duterte sa detention facility ng International Criminal Court o ng ICC. Okay? At ito po ay itinanggi ni Ginoong Trillanes. Subalit, tumutugma naman po ang pangyayari at mga kaganapan hinggil sa ibinulgar ni Vice President Sara Duterte na ang kanyang ama ay nagkaroon ng mga hindi nakoordina at patago at palihim na mga visitation mula doon sa consular visits na isinagawa ng Philippine Foreign Mission sa pangunguna ng Philippine Embassy sa Netherlands. At ito po ay hindi nakatembre sa mga legal team ni Pangulong Duterte at sa kanyang pamilya. Yan po ay hindi tama sapagkat sa regulasyon ng mga detensyon, including ang International Tribunal ng ICC, kailangan po mayroong counsel o abogado at representante kung kakayanin pa na pamilya mismo ng detenido. At yan po ay hindi sinunod para kay Pangulong Duterte. Pangalawa, hindi po itinanggi ng gobyerno ni Marcos na talagang nagkaroon ng information gathering similar to intelligence operations. At nagpapatotoo po dyan ay mismo si Trillanes. Nadulas pong kanyang bibig. Sabi niya, I was not the one na nautusan o binigyan ng misyon para bisitahin at i-check si Duterte. Yun ang tawag niya kay Pangulong Duterte, no? Si Duterte. Hindi yan rumirespeto, hindi niya kinikilala ang otoridad at katayuan ni Pangulong Duterte sa ating lipunan. As if mas mataas siya at matino kung ikukumpara kay former President Rodrigo Duterte. Ganyan po ang kabastusan nito ni Sundalong Kanin, ang tawag sa kanya, no? Sundalong Kanin na si Antonio Trillanes. At mula doon, makikita mo, you can deduce, ang tawag po dyan, by deduction, that indeed, there was an activity or nagkaroon nga ng kaganapan na nai-involve itong Philippine Government Authorities sa Netherlands. Malamang sa malamang po, kung akong titingin dyan, ay may misyon si Antonio Trillanes mula kay Marcos at kay Romualdez na siyang nagsisilbing kanyang protector at financier sa pagiging political mercenary o special political operator, kagaya ni Hontiveros at nila Dilima na pinupunduhan, pinapagana at kinukumpasa nila Romualdez at Marcos para umatake na parang mga bulldog at attack dogs laban sa Duterte political camp. Ganyan din po ang ginagawa ng CPP, NPA, NDF, Communist Terrorist Urban Operatives. They are being funded ng sobra-sobra at napakalakas ng kanilang proteksyon mula sa gobyernong ito ni Marcos. Basta sila ay magpapagamit bilang mga tagapagwasak, tagapag-intriga at tagapagsulsul upang atakihin ang Duterte political camp. Lalong-lalo na si former President Rodrigo Duterte at si Vice President Sara Duterte. Ayan. So maliban po dyan sa pangyayari na nadulas nga si Trillanes na indeed mayroon pong foreign mission na itinalaga si Marcos Jr. at nakakubli sa likod po nitong tinatawag na Philippine Foreign Post sa embassy, ay malamang si Trillanes nga ang team leader nito. Sapagkat yung denial niya ay hindi po sincero, kundi may himig at may postura ng palusot. Nagpapalusot.
Kasi hindi naman po siya galit kung hindi nagtatanggi lang. Pag ganyan ang tono po sa psychology, you tend to be not involved by pretending to be not involved, but actually the tone and the circumstances of the things that are being referred to, like itong kaganapan ng patagot palihim na pagpasok sa detention facility sa ICC to check, investigate, and gather information on the former President Rodrigo Duterte, tumutugma naman sa kanyang mga itinatanggi, malamang sa malamang po mataas ang probability na siya ay involved. Itong si former Senator Antonio Trillanes. Okay. At tumutugma din kung bakit ang naging pahayag kamakailan at paninindigang baluktot ni Risa Hontiveros, ni Bam Aquino at ni Kiko Pangilinan na tinutulan nila ang Senate Resolution number 144 na nananawagan by way of the 15 senators of the Republic of the Philippines para po sa pagkakaroon ng humanitarian consideration on the ground of humanitarian reasons sa kalagayan po ng karamdamang iniinda at edad ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasalukuyan. Mas mabuti kung bigyan siya ng konsiderasyong makatao at mabigyan siya ng interim release o kaya possibility of house arrest outside of detention facility ng ICC. At doon po tumutol itong tatlong kulukoy na senador na baluktot ang kanilang politika at sa tingin nila daw hindi nararapat na ibigay kay Pangulong Duterte ang ganyang pagtrato sapagkat unfair daw yan at inhustisya sa mga biktima. Ang sinasabi ninyong biktima na libo-libo, 41 cases lang na isampa nila. At sa 41 cases na yan, 19 nung panahon pang alkalde si Pangulong Duterte sa Davao City. Nasaan na ang 5,000, 10,000 at sinasabi ninyong 20,000 na mga namatay, pinapatay at pinatay ni Rodrigo Duterte during the war against drugs, no? So makita po natin na ito ay isang maniobrang politika. Hindi po ito para sa hustisya, kunwari, doon sa mga nabiktima ng napaslang sa war against drugs, but rather a political circus being used by Hontiveros, Bam Aquino, and Kiko Pangilinan para po magkaroon sila ng political platform na makapagpropaganda at lumabas na sila ay tagapagtanggol ng human rights samantalang hindi nila kayang kilalanin ang fundamental human rights ni Pangulong Rodrigo Duterte. Tumutugma po ang ganyang baluktot nilang posisyon on the rejection of the Senate Resolution number 144 sapagkat sila ay pareho pong mga pretentious at hipokrito. They pretend to be human rights defenders when in fact they are not. They are only advancing their political agenda, ang kanilang agenda na makabalik sa politika ng ating bansa at mapanindigan nila na sila ay nararapat na maging alternatibo muli sa liderato ng ating pamahalaan. Ambisyoso at ambisyosa po ito. Pareho sila Hontiveros, sila Trillanes, sila Bam Aquino at si Kiko Pangilinan. So their posturing of questioning the validity and legitimacy of the call of the Philippine Senate on the ICC na i-grant ang humanitarian consideration in favor of former President Duterte using the disguise na sila ay nababahala sa epekto nito sa mga so-called human rights victims sa war against drugs ni Pangulong Duterte, yan ay isang kaipokrituhan. Mga kababayan, wala nga silang binabanggit na anumang pagkundina, na anumang malakas na paninindigan upang tuligsain ang pandarambong pangungurakot at sistematikong korupsyon na nanumbalik sa ilalim ng gobyerno ni Marcos Jr. at ni Martin Romualdez. They are not even open to the idea na ang accountability and principal na mastermind talaga sa mga kaganapan ng pandarambong na ito ay walang iba kundi si Marcos at si Romualdez because ito ay supporter at benefactor nila. Financier po nila ito. Si Marcos at sila Romualdez. At walang pinagkaiba po yan sa kanilang diskarte noon na akala nila ay hindi na makakabalik
ang mga Marcoses sa poder, kaya todo atake sila. Pero nang manalo at kaya nilang butasan at maniobrahan na makakuha ng political concessions at mga pabor mula sa gobyerno ni Marcos at Romualdez, una pa sila sa sino mang mga balimbing at mga sipsip na politiko, sila po ay nanguya papa. Sila po ay lumuluhod at naninikluhod kay Marcos Jr. para sa pundo, poder at proteksyon upang magamit nila sa pag-recover ng kanilang nabubulok na politika. In fact, itinapon na po sila sa basurahan ng kasaysayan ng politika ng bansa. Itong sila Aquino, sila Bam Aquino, itong sila Kiko Pangilinan, itong sila Trillanes, itong sila Laila de Lima, and even itong mga hilaw na komunista na si Hontiveros, and even the communist terrorist faction ng CPP, NPA, NDF, at the height ng pagkagalit ng taong bayan alongside the campaign of the former President Rodrigo Duterte against communist terrorism, against corruption, and against the decadent and anti-Filipino people politics na ipinapakita noon ng bulok na liberal political groups na ito, sila po ay wala ng katuturan sa kasaysayang politikal ng bansa. Ngunit itong tarantadong gobyerno ni Marcos, mga kababayan, tarantado talaga. Itong balasubas, grabe ang mga adjective ni Ka-Eric. Itong balasubas na gobyerno ni Marcos, mga kababayan, binuhay na parang mga zumbis. Itong sila Trillanes, de Lima, Hontiveros, sila Bam Aquino, sila Kiko Pangilinan, at pati po itong mga hilaw na komunista ng Akbayan Group ni Boy Ngiwi. Boy Ngiwi talaga. No? Itong sabi niya, okay na yon na hindi natin tuligsain si Marcos at si Romualdez, kaysa naman ang resulta ng ating mga pagkilos ay uupo ang isang Sara Duterte di bugok. Whether you like it or not, kapag si Marcos ay mapapatalsik, which hindi malayong mangyayari yan, ang constitutional line of succession of power will be the Vice President. At yan po ay magiging political consensus ng ating mga kababayan. Ayan. And then, ito pong mga hilaw na komunista ay nakipagsabuatan din sa mga dating nilang kalaban na dinudurog at pinagpapatay sila nito ng CPP, NPA, NDF para magkaroon ng tinatawag na Broad United Front against the Duterte. Kaya tameme sila sa pananagutan ni Marcos Jr. at nila Martin Romualdez pagdating po sa usapin ng kung sino ang punong salaring kriminal, ang punong arkitekto at mastermind, kung bakit nagkaroon ng sistematiko, malawakan at malalim at malubhang pandarambong at korupsyon sa gobyerno at sa pundo ng mamamayan sa ilalim ng Marcos Jr. at Romualdez government na ito, sapagkat sila ay nakikinabang. Anong tawag dyan? Hindi lang po yan ipokrito, kundi oportunista. Ganid at gahaman din po. Because para sa kanila, hanggat maari na kaya nilang katasin ang katas ng pundo ng bayan, di bali nang may mga insertions sa gobyerno, sa budget, di bali nang may mga unprogrammed by the hundreds of billions of pesos, di bali nang may mga ghost projects sa flood control projects, basta nakikinabang sila. Sila nga ang pasimuno nitong suhulan na ginawa ni Martin Romualdez nang itinulak niya ang bogus at walang katuturan, baluktot na impeachment complaints nila laban kay Vice President Sara Duterte na nagresulta sa isang political disaster, sapagkat ito ay tinake down at ibinasura ng Korte Suprema at hindi rin ito nakaporma na maging trial or full-blown trial sa Senate Impeachment Court, and ultimately na ibasura din po ito. So, talagang palubog at pabagsak po itong politika at alyansa na ito ng mga dilawan, pinklawan, zumbis, ng mga peke at hilaw na komunista nila Hontiveros at itong communist terrorist urban operatives ng CPP, NPA, NDF. No? Subalit, dahil sa kagustuhan nila Marcos at Romualdez na kaya pa nilang mag-survive at manatili sa poder, ginagamit nila ang naturang mga grupo upang linlangin at lituhin
ang malawak na mga alyansang nabubuo nila. For example, ang Simbahan Katolika, pilit nila itong nililinlang na kapag nanawagan ng resignation ni Marcos at pananagutan ni Romualdez, ay talagang mapapatalsik si Marcos sa kapangyarihan at ang susunod na uupo na Pangulo ay isa na namang Duterte dahil si Vice President Sara Duterte ang Vice Presidente. Ano ngayon ang problema dyan? Ang problema nitong Catholic Bishops Conference of the Philippines at nitong mga simbahan katolika at mga sektor sa ilalim nila ay sumakay sila sa ganyang makitid at makipot na pananaw, at kahit alam nila at nararamdaman ng karanasan nila at nasasaksihan ng kanilang mga nasasakupan na ang punong kriminal talaga kung bakit nagkaroon ng sindikato ng mga budget, ng mga kurakot, ng mga taga-DPWH, ng mga kriminal na contractors, ng mga buayat magnanakaw ng mga kongresista, kagaya na lang ng balahibo na ito at kabalahibo ni Saldico at Romualdez, walang iba because of the failed governance of Marcos Jr. Failure of governance, failure of leadership. At yan ang dahilan kung bakit nagkaroon ng systematic, monumental restoration of plunder and corruption. 3 budget cycles 2023, 2024, 2025, lahat po yan may unprogrammed items by the hundreds of billions of pesos. At dyan dinudukot ang mga proyekto at mga programa na nilulusot upang maging ghost projects o kaya pagnanakawan nila. May mga insertions at realignment of priorities. At mayroong mga pandaraya na kapareho ng pork barrel style na ginawa nila Saldico at Martin Romualdez with the full knowledge of Marcos Jr. at kung kaya pinipirmahan pa rin po niya at pinapalusot. That even the former Supreme Court Justice, nakaalyado nila ito sa politika at sa kanilang mga baluktot na mga diskarte sa politika, itong si Justice Antonio Carpio, ay pinuna niya si Marcos na sa 2025 budget alone, pinalusot ni Bongbong Marcos itong 450 billion pesos na budget na unaligned, unprogrammed insertions at karamihan mga clustered flood control projects para sa malawakang pandarambong. So hindi siya pwede makakaalpas o makakaligtas dyan. Subalit, itong mga kasabwat niya, like Hontiveros, like Pangilinan, like Bam Aquino, at De Lima, at sila Jokno, at itong mga akbayan at mga komunistang grupo pa, lahat sila po pinipilit nila ang simbahan katolika at iba pang sektor sa ilalim ng kanilang mga alyansa na walang pananagutan, walang damay dito si Marcos at si Romualdez. Di ano kayo ngayon? Taong bayan ang huhusga, taong bayan po ang hahatol kay Marcos at kay Romualdez. At hindi po hindi malayong mangyayari na ito, mga kababayan. Kaya nga, inagaw na kaagad ni Marcos at Romualdez ang pamunuan sa Senate Blue Ribbon Committee. Nagmaniobra sila sa majority alignment of senators dyan sa Senado, kung saan ngayon ay nabubulgar at nararamdaman na nila Senator J.B. Ejercito at nila Senator Win Gatchalian, and even si Senator Pia Cayetano at even si Senator Mig Subiri. Nakikita nila na marumi ang laro ng politika ng kanilang gustong gawing Senado. Si Tito Soto at si Ping Lacson na nagpasimuno ng kudeta sa Senado ay mga utosang ahente ni Marcos at Romualdez, at hindi po integridad ng Senado ang gusto nilang i-protect. Kung kaya nila tinanggal si Chis Escudero, si Joel Villanueva at si Jinggoy Estrada sa mga top 3 positions ng Senado kasi daw involved sila sa flood control projects at sa anomalya. Pero ang layunin pala hindi yung integrity restoration ng Senado, kundi ang pagkakaroon ng mga rubber stamp na mga senador na susunod sa gustong disenyo ni Marcos at Romualdez na ilihis ang totoong pagbubulgar at mga pagbubunyag hinggil sa malalim at malubang na aabot ng iskandalo ng pandurukot, pandarambong at pagnanakaw sa flood control projects na umaabot sa 1 trillion pesos na hindi po makakaligtas dito si Marcos at sila Romualdez as principal conspirators and chief architects ng disenyong ito para maipalusot sa budget ang pandarambong na sinasabi natin. Okay,
going back dito kay Trillanes, gusto nilang gamitin ang issue na si Pangulong Duterte ay hindi po talaga qualified na mabigyan ng interim release kasi nagsisinungaling daw sa kanyang kalusugang kalagayan at sa kanyang state of having cognitive impairment. At hindi daw ito totoo. Yun pong teorya nila Trillanes at nila Marcos at Romualdez, at kapag na-establish nila ito, ay gagamitin nila at pasasabugin ang intriga that former President Duterte and his daughter, the Vice President Sara Duterte, are involved again in the destabilization. At ginagamit nila na rason at pangkubli ang kanyang kalagayan na kawawa daw siya sa ICC detention facility doon sa Netherlands. Kaya nagsagawa nitong special ops or special operations, special mission na ang nag-supervise ay si Trillanes. Ayon sa mga ulat ng balita, pero todo tanggi naman siya, mga kababayan, kasi wala namang paper trail, wala naman pong anumang mga dokumento na nagtatalaga sa kanya na bilang special emissary and special agent ni Marcos at Romualdez. Pero alam natin ang diskarte na ito, diskarte ito nila Trillanes. Diskarting bulok ito ng mga political mercenaries, kagaya po ng ginagawa nila Hontiveros at nila Trillanes. Okay? Ngayon, hindi nila ma-establish na si Pangulong Duterte ay nagsisinungaling at instead lumawak pa itong simpatya ng mga mamamayan matapos lumabas itong Senate Resolution number 144 ay nagkaroon po ng survey sa mga Pilipino, dalawang survey firm, hindi po bababa sa 70% or 7 out of 10 Filipinos ang pumapabor na si Pangulong Duterte ay mapapalaya either by interim release or by way of humanitarian grounds through house arrest. So, ngayon, todo depensa si Trillanes na hindi daw siya sangkot sa anumang tinatawag na pang-iispiya at mga pangangalap ng impormasyon para pasinungalingan itong ground of humanitarian consideration na iginigiit ng legal defense team ni Pangulong Duterte that he is no longer fit to subject himself under trial. Ayan. So ngayon, wala silang nakitang ebidensya, wala pong katuturan ang kanilang ginawa sapagkat kung mayroon man po silang gagawing report, itong grupo nila Trillanes at itong mga nagsagawa ng consular check, ang mga Philippine Embassy team dyan sa Netherlands, magiging illegal at hindi po katanggap-tanggap ang kanilang ginawa sapagkat yon ay pailalim, palihim, patago at isang manipulated na estilo ng information and intelligence gathering, which is bawal po gawin yan under the civil and the political rights protection of an accused or a detained person as guaranteed by the United Nations International Convention on the Protection of Civil and Political Rights. Ayan. So, mga kababayan, abangan nyo po ang muling pag-discuss natin ito ng mga maruruming maniobra ng Malacanang sa utos ni Marcos with the full cooperation ito ng conspirator niya na pinsan niyang involved din sa dito sa flood control 1 trillion pesos plunder si Martin Romualdez. Even itong pagpapatakas kay Saldico at mga sarswela nila na gawing labo-labo, damay-damay at maging chapsuy ang mga revelation sa Senate Committee on Blue Ribbon para magkaroon ng hindi mapukusan si Marcos at si Romualdez. Mga taktika po ito ng damage control at ito ay kuhang-kuha ni Marcos sa uri ng political mercenary groups na pinapaandar nila Hontiveros, nila De Lima, nila Trillanes at ng mga komunistang teroristang grupo na kanilang kasabwat. Ayan. Kaya todo lihis papunta sa Davao, papunta kay Duterte, papunta kay Sara ang mga atake. Pero hindi pumapalo Hindi po ito tumutusok. Walang traksyon sa taong bayan. Hindi po nakukuha at naiibsan ang galit ng taong bayan that they know fully well. Alam ng sambayan ng Pilipino na ang pasimuno sa malawakang pandarambong korupsyon at mga kabulukan na nangyayari sa gobyerno at lalong pagkalugmok ng buong bansa at ang panganib na sumambulat ang malawakang krisis pang-ekonomiya dahil sa bulok at balasubas
na liderato ni Marcos, failed governance of Marcos and the criminal conspiracy that he nurtured with his cousin Martin Romualdez and their cohorts o yung mga aliporis nila. Ayan. Abangan po ang pagbabalik ng ating live stream mamaya po mga alas 9:15 ng gabi with Ka Eric Live Balitang Talakayan. Muli, huwag pong kalimutan ang ating advocacy line support 0916-308-7710. Uulitin po ni Ka Eric 0916-308-7710. Silangging po ang linya natin, si Rohilda Celis. GCash line yan at the same time, coordination line for our campaign advocacy sa Bangon Sambayanang Pilipino Movement. Maraming salamat at palagi nating tandaan, mahalin natin ang bansang Pilipinas, walang ibang magmamahal nito, kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, mabuhay ang sambayanang Pilipino. May God bless everyone and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Bye for now. Maraming salamat muli.